Panatilihin ng kabanalan, katahimikan at kaayusan sa ating pagsamba. May maayos at naaangkop na pananamit para sa pagsamba. Magdala palagi ng Biblia sa tuwing dadako sa pagsamba. Katagpuin natin ang Panginoon sa itinakdang oras ng ating pagsamba. Iwasan ang pakikipag-usap sa katabi sa oras ng pagsamba. Ipinagbabawal ang pagkain sa loob ng panambahan at kung maaari, paki-off ng mga cellphone upang maiwasan ang ingay sa panahon ng pagsamba. Makiisa sa lahat ng bahagi ng pananambahan tulad ng pag-awit at panalangin. Iwasan na magpataya-tayo sa oras ng pananambahan. Tagpuin natin ang Panginoon na may malinis na puso at maging handa upang malaman ang kanyang kalooban. Magkaroon ng magandang espiritu at pakikipag-fellowship sa mga kapatiran. nasa online, magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa, makasama namin kayo sa ating pananambahan sa araw na ito. Ang bawat isa sa atin ay hinihiling kong tumayo, mga bagdaan bawat isa, at banggitin na masaya ako nakasama ka namin sa aming pananambahan ngayong umaga. Pwede ninyong puntahan ang mga kapatiran at mga batian kayo para pampasigla. Yan. Binabati ko kayong lahat mga kapatid. Magandang umaga at blessed Sunday morning at worship service natin ngayon umagang ito. Naway ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay ating pong maranasan. At salamat sa inyo pong presensya sa umagang ito sa ating pananambahan sa ating Panginoong Hesukristo. At kapag nabati na ang bawat isa, manatili sa ating mga upuan at tayo po ay magsisimula ng ating pong gawain, ng ating pananambahan sa Diyos, Espiritu at katotohanan. Kung may Biblia po kayo, inyo pong mga buklatin sa aklat ng mga awit,
Kabanata 150 at buong verses ng awit na ito ay ating pong basahin at dito natin sisimulan ng ating pananambahan. Mga awit, 150, ganito po ang sinasabi. Kung inyo na pong nakita, sama-sama po tayong magmamasa nito. Sa inyong mga mata, inyo pong basahin at ako lang po ang babasa ng malakas ng kaunti. Okay, ganito po ang sinasabi ng awit 150. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas ng taglay. Siya ay purihin at kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Tugtog ng tambol. Magsayaw, purihin, mga alpa at plota, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya ay papurihan. Purihin si Yahweh sa lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa iyo pong paggising sa bawat isa sa amin, kung kaya kami po'y naririto at tumaharap sa iyo at magpupuri at magpapasalamat sa iyo pong mga dakilang mga gawa sa amin pong mga buhay. Sa umagang ito, O Diyos, pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan sa iyo pong mga dakilang gawa sa amin pong mga buhay. Purihin ka sapagkat ikaw ang pinakadakilang Diyos sa amin pong sinasamba at pinapupurihan sa lahat ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kami po'y narito sama-samang pagpupuri at magpapasalamat sa iyo pong mga dakilang gawa sa aming pong mga buhay. Nawa, Panginoon, kayo ang aming pong mapupurihan sa aming pong pagsamba sa iyo sa araw na ito. Kung may dahilan, Panginoon, na kami po ay hindi maging kaaya-aya sa iyo pong paningin sa aming pong pagsambay, hindi kami maging masaya at hindi ka nasisiyahan sa aming pong mga buhay. Kung ito'y dahil sa aming pong mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, Panginoon. Humihingi ng awa, humihingi ng kapatawaran sa anumang kasalanan na aming pong nagawa laban sa iyo pong kadakilaan. Sa iyo pong pagpapatawad, O Diyos, lakip mo ang iyong paglilinis sa buo naming pagkatao pang maging marapat kami, Panginoon, na sumamba sa araw na ito sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Naway kayo ang aming pong mapapurihan at mabigyan ng karangalan at maluwalhati. Ang iyong dakilang pangalan, ang siyang maitaas, aming kalagitnaan, at naway kayo ay masiyahan sa aming pong mga buhay. Aking pong mga kapatid o Diyos, nasa ngayon ay paparito pa upang aming pong makasama sa aming pong pananambahan sa iyo. Naway kayo ang mag-ingat, kayo ang gumabay at magdala sa kanila sa tahanan ito, Panginoon, ng panambahan ng may kasiyahan at kagalakan. Panginoon, salamat po ng maraming. Ang iyong lingkod na iyong gagamitin sa aming magpapahayag ng ipong mabuting balita ay yung nga pong pagkalooban na tatanging karunungan nagmumula sa iyo, Panginoon. Upang sa kanya pong pagpapahayag ng ipong mabuting balita ay may pahayag niya ng maayos, Panginoon, at ikaw ang may taas, Panginoon, at hindi siya. Nawa ang ipong biyaya at pagpapala sa pamagitan ng ipong salitang mahahayag sa aming kalagitnaan ay aming pong maunawaan at tumimo sa aming puso at kaisipan at maging pagkain ng aming kaluluwa habang kami po nagpapatuloy maglilingkod sa iyo sa aming pong sa buo naming pagkatao. Salamat po ng maraming, Panginoon.
maging ang ipong mga gagamitin mga takapagpaawit, naway pagkalooban mo rin na natatanging karunungan, Panginoon, nagmumula sa iyo upang sa kanila pong pag-awit ay mapasigla ang lahat, Panginoon, at kayo ang mapapurihan at maparangalan sa bawat awitin na kanila pong gagamitin. Salamat po ng maraming, Panginoon. Naway kayo rin ang aming pong maitaas, kayo ang aming maparangalan, kayo ang aming maluwalhati sa buong maghapong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Natili po kang natayo at ating pong papuntahin dito sa harapan ng ating pong mga tapagpawit upang tayo ay pangunahan sa pag-awitan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, sige. Pwede po nating batiin ang ating mga kapatiran para sa umagang ito. Tunay nga, napakabuti ng ating Panginoon dahil binigyan niya tayo ng privilege to praise and worship Him. Hindi lang every Sunday, di ba? Every day of our lives. May we encounter problems sa buhay natin, pwedeng last month, last week, baka meron sa atin kanina. Pero ang pinakamagandang encounter sa mga buhay natin is when we encounter our God sa ating mga buhay, araw-araw. Kaya ngayong umaga, papurihan po natin ang ating Panginoon. Let's sing and praise our God, our only God. House of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. His presence as we sing His praise. There is power here for miracle. Set the captives free, make a broken heart. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. House of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. Sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make a broken heart. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. This house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house we will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for a miracle. Set the captives free.
Tunay nga, God is awesome, hindi lang dito sa lugar natin, but sa buong mundo. Amen? At totoo, dahil ang ating Panginoon, siya lamang nakakagawa ng mga imposible. Even mountains, He can move. Patuloy nating awitan ng ating Panginoon. Reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Hey, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, saying and believing, I can do all things through Christ. Just as me. I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Where is He that's living in me than he that is in the world? Hey, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Strengthens me, faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, believe it, I can do all things through Christ. Strengthens me. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Hey, hey, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Just as me, faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, believing, I can do all things through Christ. Strengthens me, faith. Praises be to our only God. Patuloy natin siyang awitan sa umagang ito. Into darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To the virgin came the word from of endless glory, the cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty,
to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the sun was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. The Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel to the world shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. The Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Indeed, in His freedom, we are free. So lahat, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Through His blood, we are saved. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide.
left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid a debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger, or the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood. The blood. There is nothing stronger, of the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Jesus has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Let's sing. Glory to his name. Praises to our only God. Amen.
Morning! Salamat sa ating praise team sa napakagandang pag-aawitan. Tayo po ba ay na-bless? Purihin ang Diyos. Isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo pong lahat ay inihiling ko na tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 15 verse 7. Nawa ang talatang ito ay patuloy na magpaalala sa atin at patuloy nating isabuhay. Ito po ang sinasaad, 1 Kabanata 15, talatang 7. Ito po ang sinasaad. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Maaari na po kayong maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Amang banal, ama naming Diyos, ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami po ay makakapakinig ng iyong salita, Panginoon. Dalayan ko, natulungan mo po ang bawat isa. Gamitin mo po ang aking bibig, ang aking puso at isipan, Panginoon, sa paghayag ng iyong salita. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin at nawa ikaw ang aming maparangalan, ikaw ang aming maitaas at ikaw ang aming madakila sa aming kalagitnaan. Nawa ang aming pag-aaralan o tatalakayin sa umagang ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na ito po ay aming maisabuhay. Tulungan mo po kami sa tulong po at gabay ng banal na Espiritu ay maisabuhay po namin ang aming mapapakinggan. Adalayan ko rin po, Panginoon, na tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng oras sa araw-araw sa pag-aaral at pagbabasa ng iyong salita, Panginoon. Dalayan ko rin, Panginoon, na gabayan mo po kami. Naway, ang banal na Espiritu ang siya pong mag-empower sa amin, ang siya pong patuloy na magpaalala sa amin upang kami po, Panginoon, ay makasunod sa iyong kalooban. Hindi po namin kayang gawin ito kung wala ka. Kaya dalayan ko, nawa patuloy po kaming paalalahanan, patuloy po kaming gabayan ng banal na Espiritu upang kami po, Panginoon, ay makapagpatuloy sa iyo lamang. Maraming salamat po. Sa oras na ito, nilalapit po namin sa inyo ang aming panambahan. Nawa ikaw ang aming madakila, ikaw ang aming maparangalan. At dalayan ko rin po, Panginoon, sa oras na ito, kung sino man po, Panginoon, ang mayroong karamdaman, dalayan ko, Panginoon, ikaw po ang magpagaling, ikaw po ang humipo sa kanila at balutin mo po sila ng iyong banal na dugo at tulungan po silang gumaling. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po namin inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman ngayon. Gamitin mo, Panginoon, ang mga gamot, ang mga doktor na yung gagamitin, Panginoon, upang sa kanilang tuluyang paggaling. Ikaw po ang aming dakilang doktor. Ikaw lamang po ang aming pag-asa. Ikaw, Panginoon, ang nagpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan. Maraming salamat po sa inyo. Sa oras na ito, muli naming inilalapit sa inyo ang gawain po ng iglesyang ito. Nawa, Panginoon, pangunahan mo ang bawat leader ng iglesyang ito, Panginoon, ang bawat officers, Panginoon, na magampanan ng aming mga tungkulin na inatang mo sa aming mga balikat. Magampanan po ito ng ayon sa iyong kalooban at tulungan mo po kami, Panginoon, empower mo po kami ng iyong salita at nang sa gayon, Panginoon, ang mga gawain ng iglesyang ito ay maisakatuparan ng ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Patuloy mo pong bigyan po kami ng iyong wisdom, ng karunungan nagmumula sa iyo upang mapangunahan po namin ang mga gawain ng iglesyang ito, Panginoon. Maraming salamat po. At sa paggawa ng mga gawain na ito, Panginoon, nawa ikaw ang aming madakila, ikaw po ang maparangalan, at ikaw po ang makita ng mga tao, Panginoon, hindi po ang aming mga sarili. Maraming salamat po sa inyo. Sa oras na ito, nilalapit din po namin sa inyo ang aming mga gawain, especially, Panginoon, ang mga outreach at sa Mission Point, Panginoon, sa Southville 3A, sa GSIS Reloc at sa Mahadain, Panginoon. Dalayan ko na patuloy mo pong bigyan ng proteksyon, bigyan ng provision, Panginoon, ng pangangailangan ng mga volunteers, Panginoon, sa mga gawain na ito. Dalayan ko rin po, Panginoon, na patuloy pong madagdagan ng mga volunteers, gayon din ang mga bata, ang mga kalalakihan, Panginoon, kababaihan, at mga young and young adult, Panginoon, na yung dadalhin sa mga lugar na ito ng mga gawain upang mabahagi na ng iyong salita, lalo na yung wala pa pong Kristo sa buhay.
Nawa ikaw ang patuloy mag-empower, patuloy na magbigay ng karunungan nagmumula sa iyo sa mga volunteers na ito upang patuloy na maipahayag, mapalaganap ang iyong salita doon sa mga lugar na yun, Panginoon. Maraming salamat po. At dalayan din po namin na nawa, Panginoon, ang mission point po sa Mahadain, sa amin pong paghahanap, Panginoon, ng magagawang panambahan doon. Dalayan ko, Panginoon, ikaw po ang maggagabay, ikaw po ang tutulong sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, ang mga council, Panginoon, ang mga tumutulong, Panginoon, sa paghahanap ng bahay na ito. Naman, patuloy po kaming i-empower, patuloy mo po kaming bigyan ng karunungan upang may sakatuparan ng gawain doon at maging isang iglesia, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy mo rin, Panginoon, na palaguin at patuloy na madagdagan ang mga Bible studies doon sa Southville 3A, sa GSIS Relox at sa Mahadain, Panginoon. Patuloy na ikaw po, Panginoon, ang magdagdag ng mga Bible studies doon. Gayon ni Lord sa mga gawain ng mga home Bible studies, mga cell groups ng iglesyang ito, Panginoon. Patuloy mo pong i-equip ng iyong salita ang mga leader na nangunguna sa mga home Bible studies at sa cell group, Panginoon. Patuloy mo po kaming bigyan ng karunungan nagmumula sa iyo. Patuloy mo po kaming bigyan ng pagmamahal. Pagmamahal din po namin sa inyo at sa iyong gawain, Panginoon. Tulungan mo po kami nawa ang banal na Espiritu, ang siya pong palaging magpapaalala, mangunguna, at siya pong palaging mag-empower sa amin upang may sakatuparan ng lahat ng mga gawain na ito, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban. At nawa ikaw ang makita, hindi po ang aming mga sarili, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon ni Lord, nilalapit po namin sa inyo ang aming bansa. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang mga leader ng aming bansa. Patuloy mo pong gamitin ang mga mananampalataya na nagtatrabaho sa gobyerno, Panginoon, upang maibahagi ang kaligtasan, maibahagi ang iyong salita sa mga leader ng aming bansa, Panginoon. Nang sa gayon ay gumanap ng tungkulin ng ayon sa iyong kalooban para po sa nakararami, hindi po para sa sarili. Maraming salamat po sa inyo. Gayon ni Lord, nilalapit po namin sa inyo ang aming mga daughter churches. Patuloy mo po silang pagpalain, patuloy mo po silang gabayan, patuloy mo pong i-equip ng iyong salita ang mga leader ng iglesia ang iyong Panginoon na nangunguna sa pagpapalaganap ng iyong salita. Muli, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. At muli, inilalapit po namin sa inyo ang aming panambahan. Naway ikaw, Panginoong, mangusap sa amin. Ikaw ang makita, hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Ikaw ang maitaas, ikaw ang aming madakila, at ikaw ang aming maparangalan. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa. At dalayan ko rin, Panginoon, na wag mo po kaming ipahintulot na kami po ay guluhin ng kaaway. Nawa ang banal na Espiritu, ang siya pong mangunguna, ang siya pong magpapaunawa sa amin kung ano ang mahayag sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa inyo. Purihin po kayo magpakailan paman, ito pong aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli isang magandang umaga, mga kapatid. At ganoon din, magandang umaga po sa mga kapatid natin na nanonood sa online. Magandang umaga po sa inyo. At itong umagang ito ay isang pagpapala ng Panginoon. Amen? Pagpapala sa ating lahat. Pagpapala sa bawat mananampalataya. Last 2 weeks ay pinag-aralan po natin ang Ephesians chapter 1 verse 7 to 14. Yung unang linggo, tinalakay po natin ang biyaya ng Diyos dahil sa anak. At yung ikalawang linggo, tinalakay naman po natin yung biyaya ng Diyos dahil sa Espiritu Santo. Na matatagpuan natin sa Ephesians chapter 1, verse 7 hanggang 14. Yung dalawa pong yon. Sa ating pong pagpapatuloy na pag-aaral, atin naman pong tatalakayin ang mga pagpapala mula sa Ama. No? Na matatagpuan po natin sa Ephesians pa rin, chapter 1, verse 4 to 6. Bumaba tayo ng konti. No? Nauna yung 7 hanggang 14. So ngayon, pag-aaralan po natin ang Ephesians chapter 1, verse 4 to 6. Ito po ay mababasa natin sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 6. Tayo po ay tumayong lahat at samahan ninyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Buksan po natin sa Ephesians chapter 1,
verse 4 to 6. Isama na rin po nating basahin yung verse 3. Ito po ang sinasaad. Sundan ninyo ko sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Purihin ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Verse 4. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Verse 5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Verse 6, sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Ama naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po'y nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na muli kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa. At tulungan mo po kami na maunawaan po namin ang aming pag-aaralan sa umagang ito. Nawa ikaw ang aming maparangalan, ikaw ang aming maitaas, at ikaw ang aming makita, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, at po ang aming mapapakinggan, hindi lamang maging mapakinggan, hindi lamang marinig, bagkus Panginoon, ito po ay aming maisabuhay sa amin, sa aming mga sariling buhay, Panginoon, gayon din, may bahagi po namin sa aming kapwa. Purihin po kayo magpakailan paman, ito po ang aming dalangin, sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin ang Diyos. Dapat tayong magpuri sa Panginoon. Hindi lamang tuwing linggo, dapat araw-araw. Bakit? Bakit nga ba natin kailangan magpuri sa Panginoon? Why? Sagot. Mahal tayo ng Panginoon, lahat ng kailangan natin binibigay, hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan. At yung number 1, tayo ay kanyang pinili at iniligtas. No? Marami tayong mga pagpapala at mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ano-ano yung mga yon? Monetary blessing, di ba? Sino rito yung may mga monetary blessing? Kahit konti lang, but still, sapat ang ipinagkakaloob ng Panginoon para sa pamilya. Huwag lang tayo mag-iisip nung yung sobra o yung hindi natin kakayanin. Alam natin, ito yung aking kinikita, dapat yung aking ginagastos o yung iniano sa aking pamilya at especially sa simbahan, dapat hindi lalagpas doon sa aking kinikita. Pag ito yung kinita mo at lumagpas ka, doon na tayo nagkakaroon ng problema. So yung monetary blessing, sapat ang ipinagkakaloob ng Panginoon. Amen? Good health. Diba? Good health. Well, marami sa atin ang mga may karamdaman. Maraming nagkakasakit. But still, nararamdaman natin hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan. At yung mga karamdaman na yan, yun yung ginagamit ng Panginoon upang tayo ay subukin kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kung gaano tayo magtitiwala lamang sa Kanya. Ano pa mga blessing? Sabi nga, di ba, yung good health natin, maraming mga nagkakasakit. Talaga namang pag nagkasakit ka, normal sa tao yung matakot. Normal sa tao yung mangamba, malungkot. Dahil siyempre, sino ba naman yung may gustong may sakit, di ba? Pero tandaan natin, itong buhay natin dito ay temporary lamang. Sabi nga, we are only passers-by. Passers-by dito sa mundo na ito. Ang tahanan natin saan?
Tama, sa langit. Doon ang tahanan natin, sa langit. Ano pa? Everyday gising is a blessing. Kahit puyat. Sino yung napuyat? Kaka-FB, kaka-ML, kakalaro. Yung mga nagwo-work from home, siyempre puyat yan, araw-araw, no? Araw-araw, puyat. But still, sabi nga, it's a blessing from Panginoon. Our family, blessing ba yung family natin? Diba? Blessing yan. Diba? Kahit minsan wala sa hulog. No? Ang family, kahit minsan wala sa hulog, but still, it is a blessing. Blessing from God. Why? Sapagkat dito tayo natututo na sa Kanya lamang aasa. Diba? Ginawa na natin ang lahat, pero parang walang nangyayari. Pero nandoon pa rin yung pagmamahal ng Panginoon dahil pinapaalala sa atin na sa takdang panahon ay maaayos din ang lahat. Family is a blessing. Normal yon kasi na meron tayong mga problema. Kasi bakit? Nandito tayo sa mundong ito. Marami ang mga impluensya ng mundo, kabi-kabila. Kaya dapat nating iniisip, sa Diyos lamang tayo aasa. Ipinagkaloob ang family sa atin. Pinagkaloob kung ano man ang family meron tayo ngayon, ito ay bigay ng Diyos. Kaya ito ay blessing. Blessing ng Panginoon. Ngayon, ang gagawin lang natin, papaano tayo maging katiwala ng pamilya natin. Lalo na sa atin, ang mga ama ng tahanan. Diba? Paano tayo magiging mabuting katiwala ng ating pamilya. Dapat gagawin natin kung lahat ng ating magagawa. Ngayon, kung merong mga pasaway at ginawa na natin ang lahat, ibigay na natin sa Diyos. Hayaan mo ang Panginoon. Kasi kung tayo, hindi natin kayang pagbaguhin ang mga anak natin o yung asawa natin, hindi natin kayang pagbaguhin. Ibigay natin sa Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos. Diba? Hayaan mo ang Panginoon sapagkat hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Yung mga blessing na binanggit natin, alam nyo ba, bonus lang yan sa Panginoon. Bonus lang yan, yung mga pagpapala na yan. May 3 po tayong punto na pag-aaralan sa umagang ito. Ito po ay ang patungkol sa pagpapalang mula sa Ama. Una, tayo ay pinili ng Diyos. Sabi ng verse 4, bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. We are chosen by God. Diba? We are chosen by God. Ano at saan nagsimula yung pagpili sa atin, mga mananampalataya? Kapag sinabing pinili, ito rin yung katulad ng ini-elect. Di ba? Pinili o ini-elect. Pinili o ini-elect tayo bago pa itatag ang mundo. Sabi nung talata, bago pa nilikha ang mundo, ginawa ng Diyos ang kanyang pagpili o paghalal sa atin. Huwag tayong malito. Baka iniisip na natin, mayroong palang pinili, mayroong hindi pinili. No? Huwag tayong malito. Mamaya, pag-aaralan natin. Sabi nga, mayroon palang pinili ang Diyos. Paano kaya kung hindi ako ang pinili? Kawawa naman ako. No? Unfair ba ang Diyos? Hindi. Mamaya, pag-aaralan po natin. Katulad din ng ating Panginoong Jesucristo, pinili na bago pa itatag ang mundo. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 20, buksan ninyo mga kapatid, sa unang Pedro, kabanata 1, talatang 20. Unang Pedro 1:20. Pinili ang ating Panginoong Jesucristo bago pa itatag ang mundo. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Ano po ang sabi? Pinili tayo ng Diyos upang maging Kanya. Sa kasaysayan,
Sa kasaysayan po, mayroong dalawang pangunahing konsepto o interpretasyon sa pagpili na ito ng Diyos. Ang dalawang konseptong ito ay buhat sa grupo ng mga Calvinism, narinig nyo na yon? Calvinism, Arminianism. Yung dalawang konsepto na yon, meron silang kahulugan. Naniniwala ang mga Calvinist na ang pagpili ay individual, ilang piling individual lamang ang napili. Kaya nga kung mapapansin natin, yung mga Calvinist, hindi na yan nag-evangelize kasi meron na daw pinili ang Panginoon. Nakasalalay lamang sa biyaya at mahiwagang kaloob ng Diyos nang walang anumang foreknowledge ng mabuti o masama sa panig ng mga pinili. Basta merong pinili. Unconditional and final. Walang posibilidad ng apostasiya. At ang Arminianism naman, so tandaan natin yung Calvinism o yung Calvin, ito po ay tinatag ni, at sino ba yung tumatag nito? Hindi ko yata nailagay. Si John Calvin. Ang doctrine na reform doctrine ng kanilang ginagawa. So sabi, ang papaniniwala nila, meron ng pinili ang Diyos. Basta meron ng mga tao na pinili. Ang Arminianism naman, no? Sana yon, nawala na yata ako. Ang Arminianism ay isang theological system na dinevelop naman ni Jacobus Arminius, isang Dutch. Naniniwala ang Arminian na ang pagpiling ito ay individual, napili ang ilang individual batay sa foreknowledge of souls na tutugon sa ebanghelyo at magtitiyaga sa pananampalataya. Unconditional and final din, in the sense na alam na ng Diyos ang mga matiyagang kaluluwa na tutugon sa Panginoon. Alam naman talaga ng Diyos lahat, no? Pero kung titingnan natin, kung isaalang-alang natin yung sinabi ni Apostol Pablo, ang dalawang konseptong ito, yung theological conclusion na ito ay hindi sapat. Oh, hindi sapat. Giniit ni Pablo na pinili tayo ng Diyos bago pa itatag ang mundo. Sa Ephesians chapter 1, verse 4, simple lang ang sinabi ni Pablo, pinili tayo sa Kanya. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Sa akin pong pagkaintindi, ang paghirang na ito ng Diyos ay pangkalahatan, hindi partikular. Corporate, hindi rin individual. Ang katawan ni Kristo, ang simbahan sa kabuuan, pinili ng Diyos para sa Kanyang banal at mabiyayang layunin na isinagawa niya kay Kristo. And while in the corporate sense, ang pagpiling ito ay unconditional and final. Pinili tayo ng Diyos para sa Kanyang banal at mabiyayang layunin. Isinagawa niya ito dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo na mga mananampalataya na pinili ng Diyos, dapat, anong gagawin natin? Dapat tayong masigasig upang tiyakin natin ang ating pagkatawag o ang ating pagpili ng Panginoon sa atin. Saan natin mababasa yan? 2 Peter chapter 1, verse 10. Ano yung paalala sa atin? Ito po ay isang paalala sa mga pinili ng Diyos sa atin ng mga mananampalataya. Sabi po ng ikalawang Pedro, kabanata 1, talatang 10, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyong patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod. Sabi nga, ang pagpiling ito, sabi nga sa atin ng mga mananampalataya, kaya kailangan natin, tiyakin natin, na patatagin natin yung pagpapili sa atin, na hindi masayang yung pagpili sa atin. At yung pagpili na ito po ay inio-offer sa lahat. Subalit, ang hindi tutugon ay hindi magkakaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Katulad ng Israel,
Pinili ng Diyos na isang bansa para sa mga pagpapalang ipagkakaloob ng Diyos. Ngunit, sa individual na mga Hudyo o sa mga Israelita, kailangan ding gawin tiyak ang kanilang pagkatawag o ang kanilang pagkapili. Ibig sabihin, kailangan sa Diyos lamang. No? Nakapokus lamang sa Diyos. Ang pagpili ng Diyos ay ayon sa mabait na hangarin ng kanyang kalooban. Hindi nakabatay sa kung ano man yung gagawin natin o yung hindi natin gagawin. Sa mga tinalakay po natin, maunawaan natin na pinili tayo ng Diyos upang maging Kanya. Ito ay upang luwalhatiin Siya, upang sundin natin at isagawa ang Kanyang kalooban. At isa na rito, ano yung kailangan natin gawin? Yung paghahayag ng kadakilaan ng Diyos at ipangaral ang mabuting balita. Ibahagi ang kaligtasan na inio-offer ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya nga, hindi tayo tumitigil sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hindi tayo titigil sa pagbimisyon, sa pag-outreach. Kaya yung mga nag-volunteer sa atin, ginigising tayo na sumama tayo. Kung talagang nag-volunteer tayo, hindi tayo pinilit. Hindi sinabi ni Pastor Mike na, ikaw mag-volunteer ka, ikaw mag-volunteer. Hindi ko rin sinabi na mag-volunteer ka. O yung mga leader ng iglesyang ito, hindi rin tayo sinabihan, ikaw mag-volunteer ka. Kusang loob. Siguro merong nasabihan, pero tayo pa rin ang nagdesisyon. Hindi yung nagsabi o hindi yung opisyal ng ating iglesia. Kaya yung mga nag-volunteer, sumama tayo. Huwag nating sayangin ang pagkapili sa atin kasi yun yung ating gawain. Una, ang sambahin ng ating Diyos. Pangalawa, ang ibahagi ang kadakilaan ng Diyos, ang kaligtasang ipinagkaloob sa atin. Hindi lamang tayo pinili ng Diyos upang maging Kanya. Tayo rin ay pinili ng Diyos upang maging banal. Ano ba sa Tagalog yung banal? Ay, ano sa English ang banal? Holy. Diba? Upang maging banal, ibukod para sa isang special na layunin. Set apart for a special purpose. Ano yung special purpose na yon? Sabi nga, ibinukod tayo para sa isang espesyal na gawain. At ito yung gawain ng Diyos, ang pagbabahagi ng kadakilaan ng Diyos. Walang kapintasan, free from condemnation, may pag-ibig, lumalakad na kasama ng Diyos na may pag-ibig. Mababasa natin yan sa Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. Buksan ninyo mga kapatid sa Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. Epeso 5, 1-2. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Anong sabi? Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y itinuring na banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos. Kaya nga pinamamahnik natin sa ating lahat o pinapaalala sa ating lahat na sundin natin ang aral at utos ng ating Panginoong Jesus. Ano yun? Mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban o sa kalooban ng Diyos. Umiwas tayo sa takbo ng mundong ito. Ipamuhay ang bagong pagkatao. Hubarin at ilibing ang dating pagkatao. Sabi nga ng isang kapatid natin, dapat kapag hinubad, dapat ilibing. Kasi pag hinubad lang, pwedeng damputin uli at isuot. Diba? Kaya dapat daw pagka hinubad, ilibing na yun. Ibig sabihin, kalimutan na yun. Baliwala na yun. Yung bagong pagkatao na ang ating
isusuot o yung ating gagamitin. Kaya para hindi natin mabalikan, kalimutan na, ilibing na. Ano pa? Magtiwala at sumunod sa layunin at kalooban ng Diyos. Trust and obey God. Ayon nga sa binasa natin kanina sa 2 Pedro 1:10, pagsikapan nating patatagin ang ating pagkatawag at pagkapili sa atin na mga mananampalataya. Tayong lahat ay itinuring ng Diyos na ano? Banal. Paano natin gagawin? Sikapin nating patatagin ang ating pagkatawag sa ating pagkaturing na maging banal. Paano natin yan gagawin? Unang-una, magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Ipahayag ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Ibahagi ang kaligtasan sa mga taong walang Kristo sa buhay. Dumalo sa mga pagtitipon ng iglesia, maglaan ng panalangin, pray without ceasing. Huwag ibigin ang tukso ng mundo. Ano yung tukso ng mundo? 3 yon. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Ito yung tukso ng mundo. Huwag nating ibigin ito. Iwasan natin. Humingi tayo ng gabay at tulong sa banal na Espiritu. Kasi kung tayo lang, hindi natin kayang iwasan yan. Sa loob lang ng tahanan natin, maraming tukso. Diba? Maraming nagpapagalit sa atin. Totoo ba yon? Marami, di ba? Kaya kailangan yung gabay ng banal na Espiritu sa umaga pa lang, paggising, blessing na yon, magpasalamat sa Panginoon at humingi ng gabay para hindi tayo matukso ng galawan ng mundong ito. Ang pagpapala ay mula sa Ama, hindi lamang sa pagpili sa atin. Tayo rin ay itinadhana ng Diyos. Sabi ng verse 5, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Ano bang ibig sabihin ng predestined? Sa Tagalog, itinadhana. Predestined, to predetermine, decide beforehand, according to Acts chapter 4 verse 28. Buksan ninyo mga kapatid sa Acts chapter 4 verse 28. Sabi nga, predestined, to predetermine, decide beforehand. Sabi ng Acts chapter 4 verse 28, For to do whatsoever thy hand and thy counsel determine before to be done. Sa Tagalog, upang gawin ang anumang naitakda na ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. Itinadhana tayo beforehand upang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayon yan sa layunin ng Diyos. Paano tayo itinadhana at naging anak ng Diyos? Paano nangyari yon? Ayon yan sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesus. Maraming bagay ang nangyari sa atin o mangyayari sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesukristo. Una, nagkaroon tayo ng kaligtasan. We are not condemned anymore. No condemnation. Nilinis na tayo ng Diyos. Pinalaya na tayo sa ating mga kasalanan. Binayaran ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Kasalanan natin noon, kasalanan natin ngayon, at kasalanan natin na darating pa. Ibinilang tayong mga anak ng Diyos, banal at walang kapintasan. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ito yung mangyayari sa atin. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, bibigyan tayo ng katawang hindi nabubulok na may buhay na walang hanggan. May inihanda rin ang ating Panginoong Hesus doon sa langit. Ano yon? Mansyon. Sinong gustong tumira sa mansyon? Lahat tayo, doon sa langit yon, hindi dito sa lupa.
Kaya nga dapat nagsisigasig tayo. Kaya nga dapat nagsisikap tayo yung pagkapili sa atin bilang anak ng Diyos, bilang itinuring na banal, ay huwag nating sayangin. Kaya dapat nag-iimpok tayo. Pagdating natin sa langit, nandun lang tayo, wala tayong, sabi nga, wala tayong kayamanan. Kaya dito pa lang sa lupa, mag-impok na tayo ng kayamanan doon sa langit. Para pagdating natin doon sa mansion na ibinigay ng Panginoon, meron na tayong kayamanan doon. Dito, wala. Okay lang, mahirap tayo dito, pero sa langit, dapat kasama natin doon na tayo ay sagana. Ang lahat ng ito ay tinadhana ng Diyos nang makipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, malimit nating sinasabi, katulad ng sinabi ko kanina, huwag nating sayangin. Huwag nating sayangin ang pagkapili sa atin. Pagsikapan natin na patatagin ang ating pananampalataya. Layuan natin ang gawaing makamundo. Lagi tayong magpakumbaba sa lahat ng oras ng ating buhay. Kalimutan natin ang dati nating pagkatao. Sabi nga, magbago na tayo. Sapagkat ayon sa 2 Korinto, Kabanata 7, talatang 1, 2 Corinthians chapter 7, verse 1, buksan ninyo mga kapatid ang inyong mga Biblia. Ikalawang Korinto 7:1, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alasin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Maliwanag po ang utos sa ating lahat. Maliwanag po ang utos sa atin. Alisin natin yung nagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Bakit? Sapagkat tayo ay banal. Itinuring tayong banal ng Diyos nung makipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesus. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Tandaan natin, itinadhana tayo sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesus. Huwag nating sayangin. Huwag nating sayangin ito dahil tayo ay banal. Ano pang ibig sabihin noon? We are saint. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung may halo. Ano yung halo? Yung may ganon, di ba? Tingnan mo kung may halo. Because we are saint. Banal tayo. Itinuring tayong banal ng Diyos. Di ba? Yung nababasa natin, yung nakikita natin, yung may halo, di ba yun? Mga saint na Di ba? Kaya tingnan mo yung katabi mo, baka walang halo. Kaya sabi nga, tiyakin natin yung pagkapili sa atin. Huwag nating sayangin. Pagsikapan natin na iayos natin ang ating buhay. Ngayon pa lang, iayos na natin. Iayos natin na maging totoo tayong banal. Ipamuhay natin yung kabanalan. Dahil tayo ay banal, itinuring tayong banal ng Diyos. Itinadhana din tayo ng Diyos ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sabi nga, ang batayan ng predestination o itinadhana ng Diyos ay ayon sa mabuting kasiyahan ng kanyang layunin at kalooban. Sa madaling salita, ang ideya po ay nakalulugod sa Diyos. Ito ay isang bagay na nais niyang gawin. At sa pamamagitan ng kanyang banal na kalooban, ay ginawa niya itong posible. Dahil iyan sa pagmamahal niya sa atin. Pagmamahal sa atin ng Diyos. Ang tanong, yung pagmamahal na ito ng Diyos, yung pagkapili ng Diyos sa atin, ano yung dapat nating maging reaksyon? Ano yung dapat nating gawin? Ano yung kailangan nating reaksyon? Una, dapat nating papurihan ng Diyos sa kanyang maluwalhating biyaya sa ating lahat. Amen? Dapat lang magbigay tayo ng kapurihan sa Diyos. Dahil
Unang-una, pinili tayo ng Diyos. Pangalawa, siya ay ating pagsilbihan sa pamamagitan ng mga sumusunod. Ipahayag ang magandang balita, personal evangelism, no? Personal na pag-iebanghelyo. Hindi lamang yung pagsama natin. Personal na pag-iebanghelyo. Paano natin gagawin yon? Literal. Maghanap tayo ng mga kakilala, kaibigan natin. Tayo lang. Wala tayong kasama. Kasama lang natin ang banal na Espiritu, ang Diyos, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Number 1 yon, kailangan natin. Pangalawa, palaging makibahagi sa gawain ng iglesia. Yun yung pangalawa. Una, yung personal evangelism natin. Yung sarili nating pagbabahagi. Pangalawa, yung pakikibahagi natin sa gawain ng iglesia. Unang-una rito, yung pag-ebanghelyo rin. At yung pagmimisyon. Yung ginagawa natin doon sa Southville, doon sa GSIS Reloc, at doon sa Mahadain. Ito yung corporate evangelism na tinatawag natin. Sama-sama tayo na lumalakad. Ano pa? Palagi ang pagdalo sa panambahan. Number 1, worship service. Number 2, prayer meeting. At number 3, yung mga pagtitipon sa iglesia. Mga fellowship natin. Worship service. Dapat umaattend tayo every Sunday. Kasi nakalagay naman dito sa Biblia yun. Diba? Yung sama-samang mananambahan. Prayer meeting. Kung may pagkakataon, marami sa mga kapatid natin, kahit na nagtatrabaho, kahit na sila ay nagtatrabaho, sinisikap na makarating sa prayer meeting. Kahit na late na, kahit na dun sa oras lang ng pananalangin. Basta sinisikap niya kasi alam niya sa sarili niya na ito ay gawain ng iglesia, dapat nakikibahagi ako dito. Dapat kasama ako dito kasi I belong to this church. I belong to the Church of Christ. Dapat yon, ginagawa din natin yon kung may pagkakataon. Kung wala naman tayong, kumbaga, walang matinding dahilan, pumunta tayo sa prayer meeting. Minsan may bonus sa prayer meeting. Di ba? May pagkain. Last Wednesday, sorry na lang doon sa hindi umattend, di kayo nakatikim ng birthday ni Sister Polly. Oh? Palagi ang pakikipag-usap sa Kanya. Isa rin ito, palagi ang pakikipag-usap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita at pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pananalangin. Ano pa? Ang reaksyon, maging reaksyon din natin, yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Pagmamahal natin sa ating kaaway. Kaya ba nating mahalin ang kaaway? Pagmamahal sa kaaway, gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Na magkasala, tandaan natin, na magkasala ang tao ay nahiwalay ang tao sa Diyos. Naging kaaway ng Diyos ang tao dahil sa disobedience, dahil sa kasalanan. Pero dahil sa habag at pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, upang ialay ang kanyang buhay. Dumaloy ang dugo ng Panginoong Jesus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesus. Nung tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus, tandaan natin, nahiwalay ang tao sa Diyos. Nung makipag-isa ang tao sa Diyos, makipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesucristo, na ibalik tayo sa Diyos. Nakabalik tayo sa Diyos. Dahil yan sa ating Panginoong Jesucristo. May bonus pa tayo. Meron tayong Holy Spirit na nasa sa ating puso, nasa sa atin. Na madalas hindi natin pinapansin. Hindi natin pinasasalamatan. Kaya ang utos niya sa atin, katulad ng dati tayong kaaway ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo,
ang utos sa atin, mahalin din natin ang ating kaaway. Kasi ang gusto ng Diyos, to become Christ-likeness, tayo ng mga mananampalataya. Ano ba yung ginawa ng Diyos? Minahal niya yung kaaway niya. Tandaan natin yung kaaway, hindi kasama rito si Satanas, hindi kasama ang evil. No? Hindi niya minamahal yon. Sinasabi ko rito ang kaaway, tayo na mga tao na ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay, inialay ang kanyang dugo para tayo ay mahalin, para tayo ay maibalik sa ating Diyos. Sabi, mahalin ang kaaway. Ang layunin at kalooban ng Diyos sa atin ay upang maging maayos ang ating pamumuhay. Maluwalhati natin siya at maibigay natin ang pinakamataas na pagsamba at papuri sa Diyos na buhay. Kaya nga masasabi natin na tayong mga mananampalataya ay itinadhana ng Diyos ayon sa kanyang mabuting layunin at kalooban. Dahil ito ang kanyang biyaya sa ating lahat. Biyaya na tayo ay kanyang pinili, tayo ay kanyang itinadhana. Tayo rin ay tinanggap ng Diyos. Tayo din ay tinanggap ng Diyos. Ito ay isang pagpapala mula sa Diyos. Pagpapala sa bawat mananampalataya. Tinanggap tayo ng Diyos sa kanyang kagandahang loob. Kapatid, tinanggap tayo ng Diyos sa kanyang kagandahang loob. We are highly favored by God. Upang ano? Upang maparangalan tayo na may pagpapala mula sa Diyos. Dahil dito, mas lalo pa nating pagsikapan na maging matatag ang ating pananampalataya. Pagsikapan nating maiayos ang ating mga buhay. Maging masigasig tayo sa gawain ng iglesia. Kaya kung may pagkakataon, may time tayo, wala naman tayong gagawin, sumama tayo sa gawain ng iglesia. Dahil ito ay para sa Diyos. Ang gawain na ito ay para sa Diyos, hindi para sa mga officer ng iglesia, hindi para sa mga pastor, hindi para sa tao, kundi ito ay para sa Diyos. Ang gawain na ito ay para sa Diyos. Pag ginawa natin ito, lalo pang mapagtitibay ang ating pananampalataya. Magsigasig tayo at magsipag sa gawain ng iglesia because we are highly favored of God. We are highly favored by God. Kaya kailangan natin ng kasipagan at ang pagpupursigi. Katulad nga ng binasa natin kanina sa 2 Pedro 10. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 10. Sabi nga, pagsikapan natin na patatagin ang pagkapili at pagkatawag sa atin. Para hindi tayo matisod sa tukso ng mundong ito. Upang mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kung magagawa natin ito, maluluwalhati natin at mapapapurihan ng Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. God is righteous. Amen? And Jesus Christ is righteous. Diba? And we are accepted by God because of Jesus Christ. Sa nagdaang linggo at ng ating pag-aaral, at kanina nabanggit natin, nang magkasala ang tao dahil sa disobedience, nahiwalay ang tao sa Diyos. At alam din natin na ang Diyos ay righteous. At upang makabalik ang tao sa Diyos, kailangang maging righteous ng tao. Ay meron bang righteous dito sa atin? Taas ang kamay.
Walang righteous sa atin dito. Di ba? Siyempre wala. Dahil bakit? Dahil lahat tayo ay makasalanan. Saan natin mababasa? Romans 3:23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya wala sa ating righteous. Subalit, dahil sa Panginoong Hesus, nung tinanggap natin siya, yung righteousness ng ating Panginoong Hesus ay na-impute sa atin. Naipasa sa atin. Tayo ay tinanggap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Because Jesus Christ is righteous and His righteousness was imputed sa atin nung tayo ay makipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Ibinilang niya tayo na kanyang mga anak. Okay ba yon? Diba? Ibinilang tayong anak ng Diyos. Kaya masasabi natin, sobrang pagmamahal ang ipinagkakaloob sa atin, ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga dapat ang reaksyon natin, kaya kung wala tayong ginagawa, kung wala tayong naibabalik para sa Diyos, ay isipin natin ang ating sarili. Ang mensaheng ito ay para sa ating lahat. Kaya ngayon pa lang, malaman natin, tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay tinadhana ng Diyos, at tayo ay tinanggap ng Diyos. Kaya dapat, iayos na natin ang ating mga buhay. Walang exempted, tayo na mga mananampalataya, dapat nating iayos ang ating mga buhay. Dahil sobrang pagmamahal ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pati nga yung pananampalataya o yung faith natin, bigay din ng Diyos yan. Hindi yan sa atin. Yan ay kaloob ng Diyos. Nawa ay napagpala po tayong lahat ng salita ng Panginoon. Lahat po ng papuri ay sa Diyos. At sa atin pong pagwawakas, ang pagpapalang mula sa Diyos Ama, ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak. Pinili tayo ng Diyos upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Itinilaga tayo ng Diyos o itinadhana bilang mga anak niya. Mababasa po natin yan dun sa verse 5. Ano pa? Pangatlo, ginawa tayong tanggapin ng Diyos dahil din sa kanyang minamahal na anak ang ating Panginoong Jesus. Diba? Tingnan natin, no? Ang pagpapalang mula sa Diyos Ama, ang lahat po ng ito ay sa pamamagitan ng pinakamamahal na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Pinili tayo, itinilaga tayo, at tinanggap tayo. At meron pang bonus, ibinilang tayong anak ng Diyos. At ginawa tayong banal, walang kapintasan sa harap ng Diyos. Nakikita nyo na yung halo sa katabi ninyo? Diba? Lahat ng mananampalataya ay tinuring na banal ng Diyos. Kaya nga, kung tayo ay mga banal, pagsikapan natin na ipamuhay natin ayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Iwasan natin ang galawan o ang tukso ng mundong ito. Yung tatlong binanggit natin kanina, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. At ang hiling ko po mga kapatid sa ating lahat, ipanalangin natin ang bawat isa. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya.
Kailangan natin ang kapatiran, kailangan natin ang bawat isa na tutulong sa atin na manalangin. Ipanalangin natin ang bawat isa. Humingi tayo ng gabay sa banal na Espiritu. Para nang sa gayon, yung halo natin na hindi pa lumiliwanag, magliwanag ng gusto. Diba? Tayo ay mga anak ng Diyos. We become righteous because of Jesus Christ. Pinili tayo ng Diyos. Itinadhana tayo ng Diyos at tayo ay tinanggap ng Diyos. Kahit na ano pa yung katatayuan natin sa buhay. Tingnan ninyo mga kapatid. Gusto ko lang bigyan ng diin. Tingnan ninyo kung ano yung buhay natin dati. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinilang tayong anak sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Jesucristo. Kaya dapat magpasalamat tayo ng todo-todo sa Diyos. Magpuri tayo sa Panginoon ng todo-todo. At huwag din natin kalimutan, pasalamatan natin yung mga tao na nagdala ng kaligtasan o nagdala ng salita ng Diyos upang makarating sa atin ang kaligtasan. Sila yung ginamit, kaya dapat din silang pasalamatan. Una, number 1, ang Diyos. Pangalawa, yung tao na nagbahagi ng salita ng Diyos. At pangatlo, yung mga kapatiran na patuloy na nananalangin para sa atin, para tayo ay makalakad ng maayos sa magulong daigdig na ito. Pagsikapan natin na patatagin ang pagkapili sa atin, ang pagkatawag sa atin, at ang pagiging banal at pagiging anak ng Diyos sa atin. Patatagin natin ang ating pananampalataya. All glory to God. Let us pray. Amang banal, Ama naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po yung nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli ay pinaalalahanan mo po kami, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Salamat po na nahayag sa aming kalagitnaan. Dalayan ko nawa ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo po kami na ito po ay aming maisabuhay. Tulungan mo po kami nawa ang banal na Espiritu ang siya pong palaging mangunguna sa aming mga puso at isipan, palaging magpapaalala. Naway ikaw ang aming maitaas sa patuloy po na gawain ng iglesyang ito, Panginoon, sa maghapon na ito. Tulungan mo po kami na ikaw po ang aming maparangalan, ikaw po ang aming maitaas sa aming kalagitnaan, at ikaw ang aming madakila. Maraming salamat po. Purihin kayo magpakailan paman. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga kapatid na nasa online. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong lahat. Na-bless ba tayo sa pagkapakinig sa mabuting balita ng Diyos? Tayo tumayo. At sa Corinthians 9, 10, 11. Second Corinthians 9:10. Ito ba yun? Allah. Parang wala. 9:10. Wala dito. Second Corinthians 9:10. Ang dali lang ha. 9:10. Wait lang. Wala.
Sandali. Baka malabo yan. English. Makita sa kaya siya na. Ang Diyos ay nagbibigay ng binhi, itatanim sa tinapay na makakain. Ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang iyong kabutihan loob. 11. Nahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang iyong matulungan. Sa gayon, lalong darami at magpapasalamat sa Diyos dahil sa iyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Tayo pumikit. Ay, pwede na kayong umupo. Anamin Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob mo sa amin sa araw-araw. Patuloy mo kaming patnubayan sa aming pamumuhay at binabalik namin sa iyo ang mga biyayang tinanggap namin mula sa iyo na magamit namin sa ikalalago ng aming pananampalataya. Na makapagbahagi sa mga kaluluwang hindi pa ay siya na kaluwala na wala pa sa inyo. Itong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siya na. Kinakabahan. My Jesus, my Savior, though there is none like you, all of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Naanyahan ko po ang lahat na tumayo. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love.
Glory to God. Mga kapatid ko, yuko po natin ang ating mga ulo upang bigyan ng panalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, Jacob at Isaac, maraming salamat sa pagkakataong itong pinagkaloob mo sa aming lahat na nakarating kami sa bahay panambahan upang purihin ka, sambahin ka ng buong puso, espiritu at kaluluwa. Maraming salamat sa pagkakataon pinagkaloob mo sa amin na narinig namin ang mabuting balita na naway maghugas ito sa aming mga puso at isipan sa lahat ng uri ng karumihan sa aming pagkatao. Panginoon ko, muli mo rin pong iunat ang iyong mapagpalang kamay at abutin mo ang bawat isa pagkalooban ng lahat na nararapat na ayon sa iyong kalooban at pagkalooban mo rin po ng kagalingan ang lahat ng taong may karamdaman, lalong-lalo na nasa bingit ng kamatayan. Bigyan mo po sila ng pagkakataon na makarinig ng mabuting balita upang sa ganon, Panginoon ko, ay magkaroon din sila ng kaligtasan. Panginoon ko, ingatan mo ang bawat isa sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay sa umagang ito, na dala-dala ang iyong mabuting balita na aming pinagsaluhan sa umagang ito upang sa ganun, Lord, ay maibahagi rin namin sa aming kapwa, lalong-lalo na sa mga taong wala pang totoong Kristo sa kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat. Sa iyo ang lahat na kapurihan at parangal sa pangalan ng inyong bugtong na anak na aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Hesukristo. Amen. Awitin po natin ang doxology. Unto the Lord Almighty be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. Amen. Unto the Lord our Savior be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. Naway sumayinyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Purihin ang Diyos,
maaari na po kayo maupo at tawagin po natin ang ating worship leader. Mabuti ang Diyos. At sa lahat ng pagkakataon, Amen. Purihin ang Panginoon sa napagandang mensahe na ipinagkalob sa atin ng ating butihing manggagawa ng Panginoon na sa atin ay dinala. Nawa, tumihim sa ating puso at kaisipan ng mga bagay na ito. Ito ang mamalagi na ating pong gagamitin para sa ating pong pagpapaliwanag ng mabuting balita sa lahat ng tao. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay may attendance na 104. Yan, 86 na may katandaan at 18 kids. Salamat sa Panginoon. Ano pa? Happy birthday. Oh, may birthday pala ngayon. Sino kaya? February 21. Kailan ba yun? Sa Martes. Nathan Duwad. Hello. Hello, Nathan. Miyerkules na pala yun. Oh, magkapareho sila. John Herrick Duwad, ang ating pong kapatid, nandiyan sa likod. Happy birthday po sa inyong dalawa. February 22. Ebiayet, nandiyan ka. Hello, happy birthday. Ilan na? 21 din. 21 din? 23 daw. Okay, sino pa? Sak daw. Noong nakaraan. Ayan. Si February 24, Darien Diaz. Ayan, wala rito. Okay. Happy birthday sa iyo, Darien. Happy anniversary. Okay, Ferdinand at Sister Joy. Happy anniversary po. Pangilan na po yan? Okay. So, 38. Wow. Kalain mo yan? 38 na rin. Yan. Happy anniversary sa inyong dalawa. Okay. Next Sunday participant, worship leader, Brother Perdi Marciliana. Sunday school participant para sa offertory, prayer and reader and prayer, Sister Sol Duwad. Closing prayer, Brother Mike Johnson. Si Brother Resty Dimandal ang magiging martial sa susunod na linggo. Okay. Sunday school assistant, toddlers, Sterling Pitarge. Assistant ng 7 to 12 kids, Sister Maika Yadaw. Greeting and answers, Aseret, Brother Rodel Embing and Sister Rose Embing. Okay. Presider sa prayer meeting sa susunod ng Miyerkules, Brother Rodel Embing. Council meeting po mamaya pagkatapos ng Sunday school. May Sunday school po tayo, ha? Huwag kayong aalis. Ayan. Sino magbabahagi nito? Gospel series, mga kabataan. Come on. Ikaw magbabahagi niyan. Paliwanag mo. Again, good morning po sa lahat. So again, inaanyayahan po namin ang lahat, especially ang youth at young adults, na mag-join sa ating gospel series. So ito na po ang second day natin or ang second session para sa ating gospel series. So ito po ay ginaganap sa Mahadain. So nagtuturo po sa mga bata doon. So if you're free today, please come and join us para mas madaming teachers na magturo sa mga bata. Again, welcome po ang lahat. Kung wala namang gagawin, imbis na nasa SM tayong lahat, punta na lang tayo ng Mahadain. Okay, salamat po.
1 p.m. po ang call time. Pag na-late, magpapakapi po kayo. So, wag kayo papalate. Okay po, break po muna. Bago may Sunday school po tayo, wag po muna uwi. Break lang po tayo ng 10 minutes. Maraming salamat po at magandang umaga sa lahat. Together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. Cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. Cannot be shaken, no way, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. So awesome, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Oh, I found where I belong. I'm a living stone. In this house we will grow. Yeah. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, He is just. Our God is awesome. Our God is incredible. Our God is faithful. Our God is miraculous. Our God is so good. Let's just give Him all the praise in this place. There is power here for miracles. Set the captive free, make the broken whole. God is awesome. He's so
dakila